So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, trending na naman po ngayon ang ating buwang na vice presidente. Ito malamang napanood nyo na ito sa Facebook. Ngayon po, nang bibintang itong si Sara Duterte na ang nagpaganon daw po kay Benigno Aquino, no? Kay Ninoy. Kay Ninoy Aquino, asawa ni Cory, tatay ni Chris Aquino. Ang nagpaganon daw po kay Benigno Aquino, pinagbintangan po ni Sara Duterte ay ang pamilya Marcos. Wow! So alam mo, ang gawin mo Sara, total, 'di ba? Napaka-casual na lang po talaga kay Sara Duterte magsinungaling, no? At mambintang. Alam niyo nakakatawa dito, 'di ba? Nagbanta ka na nga, na gaganunin mo yung presidente natin, nang bintang ka pa. Okay. So ngayon, ang maganda kasi dito mga ka-Streetwise, no? Total, alam naman pala ni Sara Duterte na ang mga Marcos ang nagpaganon kay Benigno Aquino. So mag-file ka ng kaso. Makipag-usap ka sa pamilya Aquino, kay Chris, kay Balsi, 'di ba? Sa mga magkakapatid na Aquino, then pabuksan mo ulit yung kaso. Alam mo pala alam niyo kung anong point ko dito mga kababayan, 'di ba? So, with due respect to the sa mga may bipolar, no? Mukhang may bipolar po talaga itong si Sara. Mukhang meron po talaga siyang mental health issues. Napakadali lang sa kanya mambintang. Actually mga kababayan, kung vlogger lang siya o kaya chismosan tao, maintindihan natin eh. Yun nga lang po kasi hindi po siya normal na tao. Hindi po siya yung typical na Pilipino. Vice presidente ka, Sara. So umakto ka bilang vice presidente. Pangalawa sa pinakamataas na may posisyon sa Pilipinas. Lalo mong nilulubog sa komuno yung pangalan mo. So ito para medyo nalalayo na tayo eh. So ngayon nagsimula kasi ang lahat dito po sa statement mo ni PBBM. Kasi nagsalita si PBBM dito, panoorin niyo to Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. O yan so ito yung sinabi ni PBBM regarding kay Sara Duterte. So kanina may nagtanong po kasing reporter kay Sara. So same rin din, same issue. Tinanong po si Sara Duterte regarding po dito po sa statement po ni PBBM. So pakinggan niyo to. Kaya make it brief, PBBM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBBM. Oo. Diba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Nagulat ang lahat eh. Nagkaroon ng isang awkward silence na siguro mga 3 seconds. Isipin mo, no? Vice presidente ka, ganyan lang sa'yo mambintang, abogada ka, ganyan ka mambintang. Una kasi mga kababayan, no? Hindi ako naniniwala talaga ako, no? Na kung merong kinalaman ang mga Marcos sa pagpatay nga po kay Benigno Aquino, dapat na na yan, napatunayan na po yan. 'Di ba? Kung sila talagang totoong may mastermind yan, paano ka nasabi? Una, 'di ba? Naging presidente na po si Cory. 6 na taon. Tapos naging presidente pa si Pinoy. 6 na taon. Hindi nila napatunayan na ang mga Marcos ang mastermind po sa pagpaganon nga po sa tatay nila at sa asawa ni Cory. Pagkatapos merong isang Sara Duterte na buwangit na biglang magbibintang, hindi, ang mga Marcos ang nagpatigok sa ang mga Marcos ang nagpatumba kay Benigno Aquino. Kutang galing, di ba? O ikaw na. Awit ka talaga. So yung pamilya Aquino nga nananahimik na eh. Hindi na nga nila binubuksan yung issue na yun. Ikaw bubuksan mo na naman. Kasi alam nyo kasi mga kababayan, no? Desperado na po kasi itong mga hayop na to. Isipin nyo nagrally sila. 'Di ba? Pangatlong gabi na ngayon.
3 gabi na po silang nagrarally diyan po sa Davao City. Ano nangyari? Nilangaw. 'Di ba? Nagrally sila sa Veterans Hospital, nilangaw. Oh, nagrally sila sa EDSA, walang pumunta. Nagrally sila sa Luneta, nilangaw. Kasi mga kababayan, 'di ba, ang sumasama lang po sa rally nila mga DDS lang din. Tayo mga pro-admin, yung mga loyalista, hindi po sasama sa rally po na 'yan. So ano ang pinaka-importanteng grupo ng politika na pwedeng sumali sa kanila para magtagumpay yung rally nila? Siyempre yung mga dilawan. Siyempre yung mga pink. 'Di ba? Oh, so ngayon kaya ginagawa ni Sara Duterte ito para makakuha ng simpatya diyan po sa mga dilawan. 'Di ba parang gusto niyang buksan na, ito o kayo kinakampihan niyo yung mga Marcos. O samantalang yung nagpatigok kay Benigno Aquino, mga Marcos din. Ayan ang gustong palabasin ni Sara. Na which is hindi po totoo. At hindi po napatunayan 'yan. So ngayon kung titingnan po natin ito simpleng ano lang naman 'yan simpleng Wikipedia lang naman 'yan So Wikipedia tayo kumuha kasi ito ano na 'to summary na 'to Tingnan niyo Wikipedia. Saan na ba 'yan? Ito. Yan, okay. Puntahan natin Wait lang. Ito. Yan, ito. Okay. So dito nakalagay dito Okay, yan. Lakihan natin para mabasa nyo. Yon, okay. Yan. So ito mga kababayan, at malamang alam nyo na to pero at least reviewin natin. 'Di ba? Assassination of Ninoy Aquino. So actually meron na palang meron na palang na-convict dito. Ito yung sila conviction. Punta natin, conviction. Okay, ito trials and conviction, 'di ba? So dito in 1985, 25 military personnel including generals and colonels and 1 civilian were charged for the murders of Benigno Aquino Jr., Rolando Galman, 'di ba? President Marcos relieved Ver as AFP chief and appointed his second cousin Fidel Ramos. So yung mga nahuli dati ito, 'di ba? Si Custodio, Bautista, Castro, Claro, yan ito yung mga pangalan na yan. Ito po yung mga na-convict. And then mga kababayan, itong si Pablo Martinez, 'di ba? Si Pablo Martinez po, ang tinuturo niyang mastermind po diyan, si Danding. 'Di ba? Si Danding ang tinuturo niyang mastermind na nagpatigok nga po kay Benigno Aquino. Yun nga lang mga kababayan, sabi rin po dito sa article na to, hindi rin napatunayan ng Supreme Court. 'Di ba? Wala rin, hindi rin napatunayan. So sabi dito Danding Coangco, the Supreme Court ruled that it not qualify as newly found evidence. So hindi. So ngayon, ang nangyari po dito sa kaso ni Benigno Aquino, case closed na po ito. Pero nag-aapela pa rin yung mga tawag dito, yung mga na-convict. Pero technically, apparently, case closed na to. Tapos biglang may Sara Duterte na epal na biglang sasabihin na hindi, ang mga Marcos ang nagpaano niyan. Blah. So ngayon, tingnan niyo isa pang point. Meron akong papakita sa inyo. Ito na-post ko sa Facebook ko Kinlose up ko po yung mata ni Sara Duterte. Okay, ito tingnan niyo to. Ito. So yan. Kita nyo ba? Kita nyo. Okay. So tingnan nyo yung mata ni Sara Duterte dito. Yan, habang nagsasalita siya. 'Di ba? Wait, teka, yan. Ayaw, yan. Play natin. Yan So habang nagsasalita si Sara Duterte mga ka-streetwise, ikot yung mata. 'Di ba yung mata niya ikot ng ikot? So ano bang ibig kong sabihin dito mga kababayan? Yung mga ganyang klaseng mga kaso mga ka-streetwise may yan senyales po ito ng anxiety. Anxiety. 'Di ba mukhang may sapak na po talaga yung utak ni Sara Duterte dito. 'Di ba? Lahat na lang actually it's a very desperate move na banggitin mo yung mga bagay na sarado na. Well, siguro nga kung meron kang bagong ebidensya na nagpapatunay na ang mga Marcos ang mastermind diyan, so paniniwalaan namin 'yan. So nasaan na naman yung ebidensya mo?
Walang yan to, no? Pamilya Aquino nga, tahimik na dyan, tapos ikaw bubuksan mo yung issue na yan. Pakabuwangit mo naman. Di ba? So, ewan ko lang. So, pero mga ka-streetwise, no, so masasabi natin dito, ano to, this is just a very, very desperate move. Hindi siya nakakatawa. Kasi kung sa tatay niya, di ba, kapag may mga ganyang klaseng mga bagay na ginagawa yung tatay niya, nakakatawa. Di ba? Kasi medyo may humor ng konti. Pero si Sara Duterte po kasi wala siyang ganung karisma tulad ng tatay niya. So kaya siseryosohin po talaga ang bawat mga salita na babanggitin yan. O di ba? Agree ba kayo doon? Oh. So yun mga ka-streetwise, so diyan ako talaga nagulat talaga ako dito. So yan po mga ka-streetwise, so yan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa ginawang kalokohan na naman ni Sara Duterte na nambintang. Di ba? Nagbanta ka na nga ng buhay ng presidente, nambintang ka pa. Ano pa bang kaya mong gawin? Di ba? Sinyalis ito na pagiging psychopath, mga kababayan. Oh. So kayo mga kababayan, no, ano bang masabi nyo nga po dito sa sinabi nga ni Sara Duterte? Kayo ba, naniniwala ba kayo na ang pamilya Marcos ang nagpaganon kay Benigno Aquino? O isa na naman itong katangahan ni Sara? So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at pa-comment na rin po, no, at binabasa ko po lahat yan. At syempre, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So thank you, salamat, and babush!